Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa gitna ng karagatan? Sa dilim ng gabi, may mga lihim na nagtatago sa ilalim ng alon na hindi dapat ginagalaw. Sa kwentong ito, saksihan ang misteryo at sindak na bumalot sa tauhan ng BRP Kalayaan, na ang tanging ilaw ay ang kanilang pag-asa at takot. Huwag palampasin ang bawat sandali, dahil sa bawat paghampas ng alon, may babala na kasama, ang babala ni Teniente Anton na maaaring magbago ng inyong pananaw sa karagatan magpakailanman. Sa isang sulok ng madilim na silid ng BRP Kalayaan, marahang sinindihan ni Teniente Anton ang isang gasera. Ang liwanag nito'y nagbigay buhay sa kanyang mukha habang ang kanyang mga daliri nanginginig sa paghawak ng pluma. Sa bawat patak ng tinta na tumatama sa papel ng kanyang diary, bakas ang lumalalim na takot sa kanyang puso. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa mga pangyayaring nagdala sa kanila sa kasalukuyang bangungot. Biglang bumalik sa alaala ang eksena kung saan ang BRP Kalayaan ay tahimik na naglalayag sa mapanglaw na karagatan. Nabalot ng tensyon ang paligid nang matanggap nila ang nakakabahalang tawag ng pagkabalisa mula sa MV Pag-asa. Ang mga tauhan, puno ng determinasyon at pag-aalala, ay agad na nagtrabaho para palakasin ang makina at mabilis na makaresponde sa tawag ng pangangailangan. Pagdating sa pinangyarihan, dahan-dahang lumapit ang BRP Kalayaan sa mga guho ng MV Pag-asa. Ang dagat ay nakabibinging tahimik at ang mga alon ay tila bumubulong ng masamang balita. Isang bangkay ang kanilang natagpuan, nakasabit sa wasak na parte ng barko. Ang mga mata ay walang buhay at nakatitig sa kawalan. Ang takot ay kumalat sa tauhan na parang apoy, at ang ilan sa kanila ay nag-umpisang magdasal at humawak sa kanilang mga anting-anting, umaasang maligtas sa hindi may paliwanag na kapahamakan. Ano kaya ang misteryo sa ilalim ng dagat na naghihintay sa kanila? Ang susunod na pangyayari ay magdadala sa tauhan ng BRP Kalayaan sa isang mas malalim na kadiliman. Habang abala ang tauhan sa pagsisiyasat ng mga labi ng MV Pag-asa, isang malakas na ilaw mula sa ilalim ng dagat ang biglang sumiklab, tila isang malaking mata na nakamasid sa kanila. Ang ilaw na iyon ay kakaiba, hindi pangkaraniwan, at nagdala ng bagong takot sa kanilang mga puso. Kasabay ng pagkislap ng ilaw, ang makina ng BRP Kalayaan ay tila sumuko at tumigil sa pag-andar. Ang mga ilaw sa loob ng barko ay nagpatay-sindi, nagdulot ng kaguluhan sa mga tauhan. Nagtakbuhan sila patungo sa makina, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila matukoy ang dahilan ng pagkasira. Ang radyo at iba pang kagamitang pangkomunikasyon ay tila bingi na sa kanilang mga tawag, at ang tauhan ay nagsimulang magpanik. Nagkumpulan sila sa deck, tinitingnan ang madilim na langit na walang kahit isang bituin, at naramdaman nilang ang kanilang mga pamilya at ang baybayin ay unti-unting nagiging malabong alaala. Ang kanilang pag-asa ay tila lumulubog kasama ng kanilang barko. Ngunit ang kabaliwan at kaguluhan ay hindi pa nagtatapos dito. Ano ang mangyayari kapag ang takot ay nagdulot ng pagkawasak ng loob? Ang susunod na kabanata ay magpapakita ng mas maitim na yugto sa kanilang bangungot. Sa isang masikip na kainan ng BRP Kalayaan, tahimik na umiinom ng kape si Kapitan Reyes habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga tauhan. Ang mga mata niya ay puno ng hindi maipaliwanag na kaguluhan, na para bang may malalim siyang iniisip na hindi niya masambit. Walang kaabog-abog, bigla siyang tumayo at sa isang iglap, walang babalang sinaksak niya si Kiko gamit ang kutsilyong pangkain. Kumalat ang dugo sa puting dingding ng kainan, na parang isang eksena sa pelikulang nakakapangilabot. Si Teniente Anton na saksi sa karumaldumal na pangyayari ay halos hindi makagalaw sa takot. Pero bigla siyang kumilos, tumakbo papunta sa kanyang silid, niyugyog ng takot at pagkabigla.
Ang kanyang mga kamay na basa ng pawis ay nagsimulang magsulat ng kanyang mga huling saloobin na para bang ang pagsusulat ang tanging paraan para manatili siyang matino. Nang matapos ni Kapitan Reyes ang kanyang ginawa, bumalik siya sa kanyang upuan. Tahimik na tinitigan ang kanyang mga kamay na puno ng dugo. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, bigla siyang tumayo at tumalon sa dagat, na parang isang bato na hinagis sa tubig. Walang buhay, walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng BRP Kalayaan, ang mga tauhan ay nagkagulo. Bawat isa ay nagtuturuan, nag-aakusa. Ang takot at paranoia ay kumalat na parang apoy, nagdulot ng isang matinding kaguluhan na hindi mapigilan. Ang mga sigaw at iyakan ay umalingaw-ngaw sa buong barko, at isa-isa silang nawala sa kamay ng kapwa nila, parang mga hayop na nag-aaway, nawala na ang kanilang pagkatao sa gitna ng dilim at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, si Teniente Anton ay nagkulong sa isang lihim na silid ng komunikasyon. Dito niya itinago ang kanyang diary at nagsulat ng mensahe para sa hinaharap. Sa kanyang pag-iisa, nagmuni-muni siya sa kanyang malagim na katapusan. Nag-iwan siya ng mensahe, isang babala para sa sinumang makakatuklas sa kanilang sinapit. Ano ang nilalaman ng mensaheng ito? Anong babala ang iniwan ni Teniente Anton na magpapakilabot sa sinumang makakabasa? Ang misteryo sa karagatan ay mas lalo pang lumalim, at ang susunod na kabanata ay tiyak na magtataas ng balahibo sa sinumang maglakas loob na sumunod sa kanilang yapak. Sa huling mga pahina ng kanyang diary, puno ng takot at pagkabalisa ang mga salita ni Teniente Anton. Inilahad niya ang kanyang teorya na baka may mga sinaunang puwersa sa ilalim ng dagat na siyang may kagagawa ng kanilang trahedya. Parang may bumubulong sa akin mula sa kalaliman, aniya, mga tinig na hindi ko maintindihan pero ramdam kong puno ng galit at babala. Pinaniniwalaan niyang ang mga puwersang ito ay hindi dapat gambalain at ang kanilang karanasan ay dapat manatiling isang misteryo na nakabaon sa ilalim ng dagat. Huwag na huwag nang hahalukayin pa ang nangyari dito, maring bilin ni Anton sa kanyang diary. Ang kanyang mga huling salita ay nag-iiwan ng isang malinaw na babala. Sa huling pahina ng diary, isinulat niya na ang BRP Kalayaan ay hindi na dapat pang matagpuan o magamit. Ito na ang huling paalam, sulat niya. May mga bagay sa mundong ito na mas mabuting hindi na lamang galawin. Nagbabala siya na may mga lihim na mas makabubuting manatiling nakatago magpakailanman, kasama ng mga alaala ng BRP Kalayaan na ngayon ay nakalubog na sa kailaliman ng karagatan. Ngunit habang isinasara ni Anton ang kanyang diary, may kakaibang naramdaman siyang kilabot sa kanyang likuran, tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Ano kaya ang naghihintay na kapalaran para sa kanya at sa misteryosong karagatan na ito? Mga ka-creepy Pinoy, ang kwentong ito ay paalala na may mga misteryong mas mabuting hindi na lang nating galawin. Salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ko makita kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa susunod na maglayag kayo, baka hindi lang alon ang inyong kasama. Kaya mag-ingat, baka kayo ang sumunod na mawala sa dilim ng karagatan. Goodbye at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng lagim.